Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako ho ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo 8. Simulan po natin ating pag-aaral at pagbabasa dito po sa talatang 27 hanggang 28. Ito ho sinasabi sa wikang Tagalog. Hindi nila naintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginawa o ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. As I repeat again, verse 28 as our main text for this evening. Kaya, sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. This evening mga kapatid, alamin po natin ang kahulugan ng first phrase in verse 28. What does it mean nung sabihin ni Kristo, kapag itinaas nyo ako, ang anak ng tao, then only will you believe na ako nga ang Kristo. So yan ho ang ating aalamin itong gabi. But before we get any further sa ating pag-aaral, let's kindly bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami ho ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming pag-aaralan po nitong gabi, I am praying na samahan niyo po kami sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos upang maunawaan at maintindihan po namin ang iyong mga salita. Walang siya maitaas kundi lamang ang Panginoon Hesukristo. In Jesus' mighty name, we praise you and honor you. Amen and amen. Praise God. So, napag-aralan po natin so far mga kapatid from John chapter 8 verses 12 hanggang 26 na sinabi ni Kristo, siya ang ilaw ng mundo. Hindi naman naniwala ang mga Hudyo sa Kanya sapagkat sinabi nila na ikaw lamang ang nagpapatotoo sa iyong sarili. And then Jesus said na hindi niyo ako kilala at hindi niyo rin kilala ang aking Ama. And then the Jews are saying, sino ba ang iyong Ama? At sinabi naman ni Kristo na ang aking Ama hindi niyo kilala sapagkat the only way na makikilala niyo ang Ama is if you receive me. And the only way that you can receive me is if the Father introduces you to me. So this shows us yung sovereignty ng ating Panginoon. At sinasabi din ng ating Panginoon sa mga reliyosong Hudyo na alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako papunta. Pero ang pupuntahan ko, hindi nyo papupuntahan sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako nga ang Kristo, mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. And it's very clear from verses 24 and 26 that Jesus was talking about the Father. Jesus was talking about, if you do not believe na ako ang isinugo ng Ama, you will die in your sins. Kaya pagdating po dito sa 27 hanggang 28, kung uulitin po natin ang basa, hindi nila naintindihan na nagsalita si Jesus tungkol sa Ama. Ngayon mga kapatid, na pag-aralan din po natin yung rason kung bakit hindi naintindihan ng mga tao na yung mga sinasabi ni Kristo ay tungkol sa kanyang Ama, sapagkat sila ay hindi pa born again. Nang ibig sabihin, ang kanilang spirito na itinuring ng Diyos na patay, spiritually speaking, or hiwalay ho sa Diyos at sila ay talagang pinag-aharian ng kapangyarihan ng kasalanan, there is no way for them to understand spiritual truth. Kaya pagdating po dito sa 28, kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo.
So, dito muna po tayo sa first phrase na kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. The question might be, ano po bang ibig sabihin ni Kristo nung sabihin ho niya, kapag ako ay itinaas mo? Now, does this mean pag sinabi itinaas, unless you praise me, you will not know who I am? Yun po ba ang ibig sabihin po ni Kristo? Does this mean na pag ako ay iyong i-promote, then makikilala mo ako? So ano po bang ibig sabihin ng itinaas? Well, in the Bible, lalo na po sa aklat ng Juan, makikita po natin that hindi po sa aklat ng Juan 8 ang unang pagbanggit ng ating Panginoon sa very words, kapag ako ay iyong itinaas. Now, we actually see this sa aklat ng Juan 3, talatang 14. At sa ating sa pag-aaral sa Juan 3, 14 hanggang 15, makikita po natin ang kahulugan ng pagtaas kay Kristo. And what does this mean and the effects of it? Now, buksan po natin dito sa Juan 3, talatang 14. Ito ho sinasabi sa wikang Tagalog. Sinabi pa ni Jesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganun din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So notice, sabi po sa 14, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas. And then, ang epekto naman po ng pagtaas kay Kristo, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kita ho natin mga kapatid, ang unang pagbanggit ng phrase, kapag ako ay itinaas, ay makikita po sa Juan 3:14. At ang epekto naman po ng pagtaas kay Kristo is, kung sino man ang sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. And then the third time na binanggit po yung phrase na kapag ako ay itinaas, ay makikita ho dito sa aklat ng Juan 12, talatang 31 hanggang 32. Dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Verse 33, sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Amen? So kita ho natin yung many effects of yung pagtaas kay Kristo. Number 1, sa 31, malulupig na si Satanas. At dumating na din ang paghatol sa mga tao sa mundo, nang ibig sabihin, wawasakin ni Kristo ang kasalanan sa pamamagitan po ng pagtaas ho sa Kanya. At ano po ba ang kahulugan ng pagtaas kay Kristo? Ayon po sa 32 at 33, kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. So kita ho natin dito mga kapatid, yung ibig sabihin pala po ng kapag ako ay itinaas. It's not referring po to man promoting Jesus in the sense of, okay, we're going to look at you as more than just a good teacher. We're going to look at you as a great teacher. Hindi yon ang kahulugan po ng pagtaas kay Kristo. Secondly, yung pagtaas po dito is not a reference po of people in Jerusalem simply acknowledging Him as a miracle worker lamang. Pero yung tunay na kahulugan at ibig sabihin ng kapag itinaas is a reference sa Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, also known as the crucifixion. And ayon din po sa mga iskolar ng Biblia, ang kanilang komento naman din po dito ay hindi lang limitado sa pagkamatay ni Kristo sa krus, pero kasama rin po dito ang Kanyang pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, nung siya ay namatay po after the crucifixion. And then, included din po dito ang Kanyang pagbalik sa Ama, also known as the ascension.
Amen? So, linawin po natin. Pag sinabi ni Kristo, kapag ako ay itinaas mula sa lupa, kasama po dito ang crucifixion, kasama po dito ang resurrection, kasama rin po dito mga kapatid ang ascension. Now, the question might be, ano po yung apekto kapag itinaas po si Kristo? Again, kasama po dito ang crucifixion, resurrection, and ascension. Well, sabi nga po ni Kristo kanina sa Juan 8:28, kapag ako ay itinaas, then only maniniwala kayo na ako nga ang anak ng tao. At ang ibig sabihin po ng titulo, anak ng tao, goes all the way back sa aklat ng Daniel Kapitulo 7, talatang 9 hanggang 14, na itong anak ng tao na pinaniniwalaan ng mga Hudyo ayon sa kanilang pagkaintindi sa lumang tipan is that may darating ng isang divine na Mesiyas na parang tao. Nang ibig sabihin, there will be a divine, human-like Messiah na darating, maghahari, at ang lahat ng kaharian ng kasamaan at kadiliman ay ilulupig po ng Mesiyas na yan. Kaya madalas na binabanggit ni Kristo pantungkol po sa kanyang sarili, ako ang anak ng tao, ako ang anak ng tao. And this does not mean na tao lamang po si Kristo, but we must understand the language of Christ sa mga first century Jews ng panahon po niya at yung kanilang pagkaintindi ng titulo anak ng tao. It goes all the way back to the book of Daniel chapter 7. But nevertheless, pag si Kristo ay namatay, nabuhay muli at bumalik sa Ama, crucifixion, resurrection, and ascension, maniniwala po ang tao. Secondly, ayon po sa binasa po natin sa Juan 3:14 at 15, kapag tinaas si Kristo at sino mang ang sumampalataya kay Kristo to His crucifixion, resurrection, and ascension, and they understand the meaning of those very things, sila ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. And then sabi din po ng Biblia sa Juan 12:31 hanggang 33, kapag itinaas si Kristo mula sa lupa, ang epekto po nito, ayon po sa 31, malulupig na ang kasalanan ng mga tao sa mundo. That is of course kung sila ay mananalig kay Kristo. Secondly, sabi ng Biblia, hahatulan na ni Kristo ang si Satanas sa mundo po na ito. Nag-ibig sabihin, kung sino man sasampalatay kay Kristo, mawawala si Satanas ng kapangyarihan to keep these people in the power of sin, sapagkat palalayain ni Kristo ang lahat ng sumampalataya at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ayon po sa ating nakikita sa Biblia. At ang epekto din po na ito, mga kapatid, is that, ayon po sa Juan 12:32, pagkapag siya itinas na mula sa lupa, ilalapit po niya ang lahat ng tao to Himself. At sino po yung mga tao na yan? Ang lahat ng pinalapit ng Ama kay Kristo, ayon po sa Juan 6:44. And last but not least, sa Juan 12:33, sabi po niya, in brackets, or rather sabi po ni John in brackets, na yung ibig sabihin po daw ng kapag itinaas na siya mula sa lupa is a reference to His death. So the question again might be, what is or are the effects po ng crucifixion, resurrection, and ascension ng ating Panginoon sa mga ibang tao? Well, kung babasahin po natin dito sa aklat ng Mateo 27, talatang 50, muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at maraming ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak nang mayanig ang lupa at nang makita ang mga pangyayari. Sinabi nila, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Amen? Kita ho natin. Ayon po sa sinabi ni Kristo bago po siya mamatay sa krus, kapag ako ay itinaas, then
maniniwala kayo na ako nga ang Kristo. Ano po sabi ng ng kapitan at ang kanyang mga sundalo? Nung namatay si Kristo, nabuhay muli at nagpakita sa marami, sabi po ng kapitan, pati rin ng mga sundalo, totoo nga na siya ang anak ng Diyos. Well, sa mga ibang tao naman, basahin po natin dito sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 36. Kaya, dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako niyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasama mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa iyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang iyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." So, kitang-kita ho natin mga kapatid, kapag itinaas na ang anak ng tao, nang ibig sabihin kapag tinaas na ang Diyos na nagkatawang tao, na siya rin ang Kristo, na siya rin ang pantubos na ating mga kasalanan, ang epekto ho na ito is manifold. Well, the first effect would be, it will declare to the world na kayo ay mga makasalanan. Why? Because upang mabayaran ang kasalanan ng mga taong na lumabag, we could say, sa utos ng Diyos, the death of Christ on the cross indicates all of us are sinners. For the wages of sin is death. Secondly, ito ang paghato ng Diyos kay Satanas. Nang ibig sabihin, your time is up because dumating na ang Mesiyas, you are defeated, wala ka ng kapangyarihan sa mga taong binipitag mo sapagkat yung mga tao na yan na aking pinili, once I called them, mawawala na ang kapangyarihan ni Satanas sa kanila. Sapagkat sila na ay sakop na ng Diyos, sila na ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, at kung sino ang pinalaya ni Kristo, siya nga ay malaya indeed. Thirdly, ang lahat ng sumampalataya, ang lahat ng pinili, ang lahat ng nilapit ng Diyos kay Kristo, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And fourthly, ang lahat ng pinili ay maniniwala na siya nga ang Kristo. Therefore, ang epekto ng pagtaas kay Kristo, also known as the gospel, ito ang kapangyarihan ng Diyos upang mapalaya, mapatawad, mailigtas at mabago ang buhay ng isang makasalanan na tao. The gospel consists of the nature of Christ and the work of Christ. The work of Christ, kasama po dito ang crucifixion, kasama po dito ang resurrection, kasama po dito ang ascension. And how are they the work of Christ in relation to His nature? Simple. Siya ay Diyos, therefore ang kanyang pantubos, His crucifixion sacrifice, is sufficient. Secondly, ang kanyang resurrection would affirm yung pagka-Diyos po niya, sapagkat death cannot contain the Son of God. Sapagkat may kapangyarihan si Kristo, ayon po sa Pahayag 1, talatang 18, now that He has authority over death and Hades. Thirdly, ang kanyang ascension would only indicate na siya nga ay Diyos. Ayon po sa Juan 17:3 hanggang 5, Ama, glorify me with the glory that I had with you before the world was. And if you read that entire chapter of John 17, it's a prayer of Christ to the Father in the position of a high priestly prayer na siya ay babalik na sa Ama at patuloy po siya mananalangin sa mga pinili ng Diyos. Kaya nawa po meron po tayo natutunan sa Juan 8:28, the first phrase at least. At talagang ang pag-aaral po ng Biblia, mga kapatid, ay hindi madalian. Ito po ay kailangan we need to take our time, we need to meditate. Talagang di na bali na mabagal. Di na po bali slow at maingat. At least, sigurado naman ang ating pagkaunawa
at pagkaintindi exegetically sa salita po ng Diyos. At sa mga tao nakikinig at nanonood po, kung wala kang relasyon kay Kristo, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagkabuhay muli, at ang kanyang ascension sa langit indicates that you are a sinner. You need Christ. At kung ikaw ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya at ibibigay mo ang buong pagkatao mo sa paglilingkod sa Diyos, ayon po sinabi sa Juan 3:14 hanggang 15, at kapag ako ay itinaas, ang lahat ng sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung Kristo ho na yan, na itinaas na, ay babalik din balang araw. Ako ho ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares, at wag na wag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas?